subukan ng so ayun mga master, oh. Tingnan nyo, kahagis ko pa lang, strike agad. Oh, ang gamit natin is sinking Mino. Catch and release natin to mga master. So ayan, grabe ang laki ng buntot to mga master. Oh, first time ko naka-strike ng ganito. Ayan mga master, soft bait yung ginamit natin. So ibig sabihin epektibo rin yung soft bait. So yun yung kagandahan ng may laman yung fishing ground natin mga master, kasi kahit anong bait ang gamitin natin talagang kakagatin. So ayan, so dun sa mga angler na laging bukya, relax lang kayo So ibig sabihin, kung dun sa fishing ground ninyo nakakahuli kayo pero napakahirap ng kumbaga yung tsansa, napakahirap ng tsansa makahuli ng isda, ibig sabihin magagaling talaga kayo mga master. Kasi biruin nyo, ang hirap na sitwasyon ninyo, ang isda doon bibihira o kaya pahirapan kumagat tapos mapapakagat nyo. Ibig sabihin mahusay kayong mga angler mga master, kasi sa ganong sitwasyon nakakapagland kayo ng isda. What if pa kung ang fishing ground ninyo is maraming lamang isda, baka humarbest kayo nyan, baka kayo naman ang idolohin ng mga idol ninyo mga master. So sa pagpipishing, relax lang mga master, enjoy lang natin ang pagpipishing mga master. Yun, magandang hapon mga master, nandito na naman ako sa Yakulite Angler. So ngayong araw na ito ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang mahalaga, ang fishing spot or ang ating mga lure. So ayun mga master, meron tayo dito mga dalang mga pamain. So meron tayong hard lure, minnow, ayan. Meron din tayong soft bait, at meron din tayong frog lure at jig head. Ayan, jig head, ay jig head tuloy, sorry mga master, jig. So ngayon titingnan natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng maraming laman ng spot. Ipapakita ko sa inyo na kahit anong gamitin natin mga lure is magiging epektibo siya sa ating fishing ground, kasi doon sa fishing ground natin may mga lamang isda yan. So huwag tayo basta-basta mag-explore ng mga lure, lalo na hindi naman natin alam kung paano at saan natin dapat gamitin. Pero nasa sa inyo yun mga master. Napakahalaga rin na may mga fishing lure tayo, kasi once na example ma-stuck or matangay ng isda, meron tayong pampalit. So nasa sa inyo na yan mga master, kung gusto nyo magdala ng maraming lure. Pero advice ko lang sa inyo, huwag kayo basta-bastang bili ng mga lure, kasi sayang ang pera ninyo, tapos hindi nyo naman magagamit. Dapat marunong din kayong mag-research. Yun, kailangan talaga ng knowledge natin about sa pagpipishing. So para hindi tayo mapamali sa mga fishing item na bibilhin natin mga master. So ipapakita ko sa inyo, at hindi na natin patatagalin to, kung gaano kahalaga ang fishing spot. Yan, nakikita ko doon sa mga post, ano bang mas mahalaga, ang fishing spot or kailangan natin mag-explore ng mga lure. So papakita ko sa inyo dito sa fishing spot natin, marami ang laman. Try natin gamitin ng jig, soft bait, tapos minnow, yung tatlo na yon. Pero yung frog lure try din natin mamaya kung may oras pa tayo. So mga master, huwag na natin patagalin to, at huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel, Yakulite Angler. And always remember, let's go fishing, it's relaxing. Woo! Ayun mga master, ang una nating susubukan ay sinking minnow. Tingnan natin kung makakadali ba to. So hagis na tayo. So bago tayo mag-cast, i-check natin yung drag, kung nahihila ba ng isda, kasi sa sobrang higpit, kung sobrang higpit, once na maka-strike may tendency na maputol yung inyong linya. So dapat yung nahihila lang na isda. Saka na lang kayo mag-adjust pag alam yung kung gaano kalakas yung isda na humihila sa atin. Dati setup, ultralight setup mga master. Hagis na tayo.
susubukan ng so ayun mga master, oh. Tingnan nyo, kahagis ko pa lang, strike agad. Oh. So first strike mga master, positive kagad yung ating minnow. Unang hagis, strike agad mga master. So yan yung sinasabi ko na maganda yung may laman yung fishing ground natin. So hindi natin kailangan mag-explore ng mga pamain. So ayan, tarpon to mga master. So ayun mga master, minadali ko, nahulog yung isda, sayang. Alright, so ganun pa man, unang attempt positive kagad. So i-count natin na ang minnow is epektibo. So count 1 para sa minnow, dahil mistake natin yun mga master. Nagmadali tayo para mapakita ko sa inyo na epektibo talaga, na mas maganda yung maraming laman yung fishing ground natin mga master. So second attempt, tingnan natin ulit kung makakadali. So unang hagis pa lang yun mga master, strike agad. Kaya naman natin minadali mga master. Gusto ko lang ipakita sa inyo na epektibo talaga yung mga lure pagdating sa mga fishing spot na maraming laman na isda. So kahit gamitin nyo soft bait, hard lure, jig, or kung ano pa man, kakagatin siya mga master. So bali na andun po pala yung isda mga master. Wait lang. Ayun, nakatakas ng tuluyan. Kala ko makukuha pa natin. Nandun lang pala sa baba. Hindi natin napansin, nakasiksik doon sa bato. So ayun, hagis ulit tayo. Strike na naman. Ayan. Nakawala. Ay, ito po pala. Ayun. So ayun mga master, strike na naman. Ayun, rattle. Right. So kunin na natin to para mapakita ko sa inyo mga. So ayun mga master, lapad muna natin ating tuming. Good size na tarpon. So malaki yan, good size yan mga master kung mapapansin nyo. So ang gamit natin is sinking minnow. Catch and release natin to mga master. So ayan. So ayan, sa paa ko mga master. Kung mapapansin nyo, mahaba. Halos kasing laki na ng paa, ng bintik ko. Yan. So i-release na natin ito mga master.
Ayun mga master, subukan naman natin tong soak bait kung epektibo din ba siya katulad ng sinking minnow. So ihagis na natin to mga master. Tingnan natin kung kakagatin ba ang soak bait. Ay mga master, sinaklab ng isda kaso wala, hindi pa siya nahuhok. Okay. Ayun mga master, epektibo rin yung ating epektibo rin yung ating soak bait kasi kinakagat ng mga tarpon. Hindi pa lang natin matamaan, hindi pa madali ng hook. So ayun, kalalaglag pa lang mga master, kinakagat-kagat na ng mga isda. Ang soak bait kasi hindi katulad ng sinking minnow na treble hook yung gamit, ito single hook lang siya, kaya yung chance na maka-strike kayo ay parang 70%, unlike sa unlike sa minnow, sa mga treble hook. So ayun eh, kinakagat siya mga master kaso hindi siya hindi siya ma-hook gawa ng single hook lang ko eh. Pero mamaya pag na tsempuhan yan, mapapakita ko rin sa inyo mga master. Binabanatan lang kaso hindi siya ma-hook, hindi inaabutan. Sayang. Ano lang mga master, puro saklab lang eh, kaso hindi na ilan gawa ng hindi na dadali ng hook yung muso ng mga isda. Ayun no, madadali rin natin to. So soak bait yun, no, positive, may kumagat sa soak bait natin, medyo malakas-lakas. Uy, ano to, dalag mga master, dalag ang kumagat. Dalag ang kumagat sa ating common. Yun magandang isda mga master, sana.
ayun mga master, tuman yung ating nadali. Yeah. Alright. So, tuman. Grabe, ang laki ng buntot to mga master. Oh. First time ko naka-strike ng ganito. Ayan mga master ha, sockbait yung ginamit natin. So ibig sabihin, epektibo rin yung sockbait. So yun yung kagandahan ng may laman yung fishing ground natin mga master. Kasi kahit anong bait ang gamitin natin, talagang kakagatin. So ayan, tuman nga ba ito mga master? Pa-ID naman itong isda na to. Ayan oh, good size din. So i-release natin to mga master. Mukhang masarap siya, kaso i-release natin. Ayan. Yun lang, mahirap yung pwesto natin mga master. Gawa ng mataas. So dahan-dahan lang tayo, baka tayo madulas. So, release natin to mga master. So pa-ID, ayan, pa-ID na lang mga master ng isdang ito. Ayan. So kung tuman nga ba siya. Alright. So shout out kay Boyax Angler. Ayan, shout out sa iyo master. So sorry kung hindi kita na shout out sa aking video na nakaraan. So ayun mga master, hindi ko alam kung anong isda to, kung tuman nga ba siya o ano, whatever. So release natin. Alright. Yun. Ayan. So ang sockbait positive mga master, epektibo siya. Yun, nagasgasan yung linya natin. So magpalit naman tayo ng pamain mga master. Ang gamitin naman natin is jig. Tingnan natin kung epektibo rin siya. So ipinapakita ko lang sa inyo mga master kung gaano kahalaga yung fishing ground natin na may lamang isda. Although importante rin naman ang mga lure, kasi syempre wala kang lure, paano ka makakahuli ng isda mga master? Maganda yung may spare ka na mga fishing lure, kasi once na sumabit or madala ng isda, meron kayong pamalit. So pero mas kagandahan nun mga master, bago kayo bumili ng isang fishing lure or item, fishing item, i-research nyo muna kung tama ba yun sa playground ninyo, o yan ba yung gusto mong ano, pamain talaga na gagamitin doon sa fishing ground mo. Hindi yung nakita nyo lang na epektibo doon sa ibang angler, bibili na rin kayo. Kasi iba-iba naman tayo ng fishing spot mga master. So doon sa mga angler na laging bukya, relax lang kayo ah. So ibig sabihin, kung doon sa fishing ground ninyo nakakahuli kayo pero napakahirap ng ano, kumbaga yung tsansa, napakahirap ng tsansa makahuli ng isda, ibig sabihin magagaling talaga kayo mga master. Kasi biruin nyo, ang hirap na sitwasyon ninyo, ang isda doon bibihira o kaya pahirapan kumagat, tapos mapapakagat nyo. Ibig sabihin mahusay kayong mga angler mga master, kasi sa ganong sitwasyon nakakapagland kayo ng isda. What if pa kung ang fishing ground ninyo is maraming ano, lamang isda, baka humarbest kayo nyan, baka kayo naman ang idoluhin ng mga idol ninyo mga master. So sa pagpipishing, relax lang mga master, enjoy lang natin ang pagpipishing mga master. Ayan. So nakadali na yung ating minnow at saka ano, sockbait. So ito naman ang babanatan naman natin, jig mga master. So tingnan natin kung epektibo naman ang jig. So pag ganito ang fishing ground natin mga master, talaga mag-i-enjoy ka mag-fishing kasi hindi ka masisiro dito. Ay ako, naranasan ko rin talaga na yung spot wala, pero
sa awa naman ng Diyos, lagi tayong pinapalad na maka-strike. Kasi pinag-aaralan natin mga master. Nagre-research din tayo. So ito yung gagamitin natin naman, jig. Yan. So 10 grams to mga master. Try natin kung kakagatin to ng mga isda. Alright. Yan. Ito naman mga master. Tingnan natin kung epektibo ba ang jig dito. 10 grams. So, wag na lang nating palubugin masyado kasi sasabit yan. Mas retrieve lang tayo. Jerk lang natin mga master, jerk lang. Pero huwag natin papabutin sa pinakang ilalim. Gawa na mababaw lang yung spot eh. May tendency na sumabit to pag gano'n. Natin kung epektibo nga ba to. Nalilito ako mga master kasi nakuhagis kasi doon sa area na marami isda. Doon sa area na marami isda. Napakaswerte ko kasi ang daming laman sa spot ng dito sa fishing spot ko. Kung gusto nyo lang laro-laro, dito lang yan sa area na to. Kaso malayo kayo sa Pilipinas kayo mga master. Dito sa Taiwan marami talaga dito. Sayang mga master. Sinaklab ng isda kaso hindi inaabot. Ngayon mga master, yung pamain natin na jig, kinakagat siya kaso hindi natin matamaan. So kaya hindi pa natin maipakita sa inyo kung effective. Kasi tsaka mabigat masyado yung jig na gamit natin eh. 10 grams. Kung maliit-liit sana siguro mas maganda. May laro natin ng ayos. Kung mga 2 grams sana, mga ganyan, 3 grams. So ayun mga master, naputol na yung ano natin sa micro jig. So sa micro jig ang siguro mga 50%, 50-50 ang strike dito sa fishing ground natin. So ayun mga master, pero hindi naman siya totaling kumbaga hindi kinakagat siya mga master, kaso ang problema yun nga lang, hindi siya nahuhook yung mga isda dito kasi sinasakmal nila eh. Kaso hindi lang natsyempuhan kagaya nung sa sockbait natin. Hindi rin matsyempuhan kagad pero nakapagland pa rin tayo. So i-rate ko sa micro jig siguro mas magandang gabitin sa area na to na micro jig is around 5 grams, mga ganyan. 5 grams, 2 grams, 3 grams, mga ganyan mga master, para malaro nyo siya ng maayos. Kasi dito sa fishing spot natin medyo mababaw yung spot, tapos may mga sabitan din. Tapos ang mga master, ang ginamit kasi natin na jig is 10 grams kasi wala tayong jig eh. Yun lang yung dala natin. Pero para sa akin 50-50 para sa jig dito, micro jig. Yan. So ayun mga master, hanggang dito na lang. At bali pinakita ko lang sa inyo kung gaano kahalaga yung fishing ground natin. Yun. Kasi yun yung pinag-uusapan ng mga ka-angler natin na ano ang mahalaga, fishing ground or mga fishing lure. So
So para sa akin, napakahalaga ng fishing ground natin na may lamang isda. Pangalawa, yung mga lure natin, yan. So kailangan din natin mag-explore ng mga lure natin. At least malalaman natin kung epektibo rin ba yung mga lure na yun doon sa fishing ground natin. Kasi pagkaminsan ng mga isda, namimili rin talaga yan ng pamain. Pagkaminsan gusto nila ng redhead or yung makukulay o softbait o kung ano pa man. So importante rin talaga na may mga dala tayo ng mga fishing lure, mga master. Pero ang napaka-importante sa lahat ay knowledge. So bakit? So kung may knowledge tayo about doon sa fishing ground natin, doon pa lang advantage na natin yon. Kasi ganito yung dapat nating gawin, o ganito yung kailangan nating gamitin, ganito yung setup na gagamitin natin doon sa area na yon. So para makapag-perform tayo ng ayos, mga master. So hanggang doon na lang, mga master. At kung may mga kulang pa man na so sabihin nyo lang sa akin kung ano yung mga nakalimutan ko, kasi makakalimutin ako, mga master. So hanggang dito na, mga master, at enjoy lang natin ang pag-fishing. And always remember, let's go fishing, it's relaxing. Right.